Isang mapagpalang araw po at mabiyayang araw sa ating lahat, sa aking mga kaibigan, kapamilya, kapuso at mga kapatid sa buong Pilipinas at maging po sa ibayong karagatan, ang aking kapwa mga OFW. Isang mapagpala at mabiyayang araw po sa atin lahat. Yan, sa umagang ito medyo maselan po ang ating topic. At ito ang asong Labrador ang ating topic ngayon. At medyo, alam nyo po, after ko mapanood ang kanyang latest video, meron akong something na napansin sa kanyang mukha. Mukhang nanghihina na aso o ewan. Bumelta na siya. Ang sabi niya, mababait naman daw ang mga iglesia ni Cristo. Pero, ang iglesia ni Manalo ay mga mamamatay tao. Diba? Nagkanda buhol-buhol na po ang taong ito. Di na niya alam kung saan niya ilalagay ang kanyang sarili. At dun sa video, na mamaya-maya lang din, mapapanood din ninyo. At nagpapanggap na may kasama. Pero alam nyo, wala naman talaga siyang kasama. Alam nyo, yung nagkukunwaring matapang siya, pero ang totoo, ramdam na niya talaga na yung kanyang lugar ay sumisikip na. May nabasa ko sa comment ko Naglasing daw, pasuray-suray sa kalsada, iniwanan ng asawa, itinakwil ng mga kapamilya. Ano ba nangyayari? Kasi pinagpaunan na namin. Hindi lang ako, napakarami mga vlogger at mga kilalang tao. Hamakin nyo na ang lahat. Huwag lang ang iglesia ni Cristo. At lalong-lalo na po sa aming minamahal na pamunuan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. O, bumilta ka ngayon. Sabi mo, mababait ang iglesia ni Cristo. Ang iglesia man ng Manalo ang masasama. Ay, nako, mga kasama. Nalulungkot na ako sa kanyang mukha na nagpapanggap na malakas. Di ba? Mayroon nga akong nabasang kasabihan na pag nanghihina ka, ipakita mo na malakas ka. At pag malakas ka naman, ipakita mo naman na mahina ka. Para sigurado ang panalo mo. Totoo kaya yon? Pag malakas ka daw, ipakita mo na mahina ka. Pero pag manghihina ka, ipakita mo na malakas ka. Mukhang makatotohanan ngayon. O sige. Ito na nga, pagbigyan natin to ang oras na to ay para pa rin sa ating bisita dito sa ating reaction video, ang asong si Labrador. Sige. Unahin na muna natin ito, ang kanyang belta na di umano ay mababait naman daw. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli, nandito na lang po yung lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, bago ang lahat. Napansin nyo ba? Sa intro pa lang, parang wala nang kabuhay-buhay din. Mukhang legit nga yung nasagap natin. Naglasing, iniwanan ng asawa, mukhang legit. Sige, tuloy. Pinasasalamatan ko muna po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nagbigay po ng kanilang suporta. So, kagabi po, hanggang ngayon, katatapos lang pong bitawan ng yung lingkod ang cellphone. Dahil bumubuhos po ngayon yung suporta po ng ating mga kababayan sa inyo pong lingkod. At may bumuhos ba talaga? O yung revenue mo rin? O wala nang supply yung amo mong tamba? Sino ba yung tamba? Pati ako napatamba na. Sino ba yung nakapanood yung latest, yung huli kong video? Natawa ng tawa. Nagpapasalamat ang ating mga kababayan sapagkat may tumatayo na para po magsiwalat ng mga kahayupan, katarantaduhan, kababuyan ng iglesia ni Manalo. Ano daw? Narinig nyo? Hindi po ng iglesia ni Cristo kasi hindi naman po talaga sila iglesia ni Cristo. Pero yung totoong iglesia ni Cristo, ginagalang, minamahal, at talagang nire-respeto ko po talaga. Ano daw? Ginagalang, nire-respeto, at
minamahal na Iglesia ni Cristo. Ano daw? No, pero tong Iglesia ni Manalo, itong mga puta, mga walang ya, mga gago, mga demonyo na Iglesia ni Manalo, kaklaruhin ko lang tamaan na ang tamaan. Hindi po Iglesia ni Cristo ang tinitira ko, kundi Iglesia ni Manalo. Oh, di ba? Oh, ano masabi mo ngayon? Alam mo, sa puntong ito, naghahanap siya ng kakampi. Nagigets nyo ba? Yung bumibilta siya, pagkatapos sinaktan ang milyon-milyon damdamin ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, gaganituhin mo, tapos na, nakapagsampa na ng kaso. Harapin mo na lang yung kaso mo. Totoo yun, hindi po yun fake news. Yung late ko po na pinost o yung last ko na pinost, yung po ang puro fake news. Yung tinaga, tumalon, tinaga, namatay, nilibing, yung po ang fake news. Pero ito po, na nagsampa ng kaso, totoo po yun. Harapin mo na lang. Diba? Sige, tuloy. So, maliwanag po yan, So, gusto ko lang po kayong bigyan ng update, no? Alam nyo, grabe, no? Talagang gusto po nilang patahimikin tayo. Gusto nila tayong takutin. Kagaya po ng ginawa nila doon po sa isang mga ngaral na meron po siya akong nakausap, iba't ibang mga reliyon. Alam nyo, may nakausap ko ba talaga o kwento lang naman yan? Mukhang ikaw na rin ang puro fake news Hindi lang pala yung reliyon ni yung sa dating daan, yung nakaranas, kaya pala nag-abroad. Akala ko noon, kaya nag-abroad yun dahil tinatakasan niya yung kanya kaso. Pero hindi pala yun. Hindi pala yun ang pinaka-purpose noon. O sino nakausap mo? Mukhang wala ka naman nakausap May maka lang Kaya pala nag-abroad yun dahil gusto pala talagang patayin, no? Sinong papatay? At nakwento pa nga sa akin, ginamit pa ng Iglesia ni Manalo etong NBI. So grabe, kasi may mga aso daw sila diyan, may mga tuta, may mga alam mo na mga doggy, no? Kaya malakas ang loob. So, pero naniniwala ako na marami sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kabrad ko, Napansin niyo po yung kanyang mata? Ni halos ayaw tumingin sa camera. Yung ganito, natingin. Diba? Kasi makikilala siya At sa bagay, wala naman kasi siyang pagtataguan. Mga kapatid ko, lalong-lalo na sa ating mga kuya, ate, sa Eagles, no? Matagal ko pong tinago ito, pero hindi Oo. Ano daw? po ko hindi mo kailangan ipagyabang Pero ako po ay Eagles, no? Kuya. Shoutout po sa aking dating hepe, Colonel Dabalos, na hepe po ng Rizal Provincial Government, Provincial Security Division. Isa pong hepe, ang aming ginagalang na hepe dyan sa Rizal Provincial Government, sa PSD po, Department, sa Provincial Security Division. Yan, mega love shoutout sa'yo. Mega love shoutout po sa'yo. Sir, Colonel. Membro daw siya ng Agila. Bakit kita sinashoutout, sir? Kasi alam ko isa ka rin pong founder ng Agila. Eto, si Asong Labrador, naghahanap ng kakampi. Membro daw siya ng Agila. Napakarami po, membro ng Agila sa aking organisasyon until now. Yan. Sa aking naging kaibigan, hindi lang founder, na membro din po ng Agila. Patukoy nga nito kung pati ba naman ang pagiging Agila niya ay legit. Baka mamaya pati pagiging Agila niya fake news. Hindi po biro ang grupo na yan. Baka nagbibiro ka na naman. So, ganun pa man, salamat po. At talagang ang dami, lalong-lalo na sa mga kapatiran sa Eagles, talagang daming tumawag, ang daming Banggit ka ng isang pangalan. Mukhang fake news na naman ito. Nagbigay ng kanilang suporta. So, iba pa nga nag-aalok na dito ka sa amin, dito ka na, kami na bahala sa'yo. So, marami. So, maliban doon, may mga reliyon pa na talaga. Sinong relihiyon naman yan? Mukhang kalaban mo na lahat ng relihiyon
Talagang nagpaabot po ng kanilang pasasalamat at talagang sabi nga nila dahil nga sa mahina-hina yung loob nila, kaya nananalangin na lang sila na sana may isang taong tumayo para ipagpatuloy yung pagsisiwalat sa lahat ng mga kahayupan ng Iglesia ni Manalo. Ay, hindi ng Iglesia ni Cristo ha? Magkaiba ba yun? No, kasi biro nyo ngayon ko lang po lalong naintindihan na ito palang reliyon na to ang anong naintindihan mo? Mukhang puro kwento na lang ito. Ay isang parang mafia talaga. Mafia. Kasi saka nakakita ng isang reliyon na may mga goons. Saka nakakita ng mga isang reliyon na mayroong mga... Putulin ko muna. Ano yung mga goons? Parang gusto ko na rin gawin ko itong tao na to. As in, lahat po ng kinikwento niya, alam nyo, wala po talagang kinalaman sa tunay na iglesia. Wala talaga. Ano lang talaga siya. Mema na lang talaga siya. Nakakalungkot na talaga siya. Imagine mo kung totoo, iniwanan ng asawa. O, diba? Naghahanap siya ng kakampi ngayon. Minamahal, ginagalang, nire-respeto. Pero tingnan mo to. Balikan nga uli natin yung kanyang huling video na kung alipustain. Diba? Kung alipustain ng Iglesia ni Cristo. Tingnan mo. Balikan natin. Diba? Mga kababayan, sabi ng Iglesia ni Cristo, wala daw halong pamumulitika. Ay putang ina, politiko yung nagsalita dun eh. Diba? Kaano mo minura ang Iglesia ni Cristo? Tapos ngayon babawi ka, bibilta ka? Tuloy natin. Ha? Isang maagang putang ina sa mga sa mga kalaban natin. Ha? At maging dito kay kay sino tong ng Iglesia ni Cristo? Si Eduardo, isang magandang putang ina mo ka. Grabe. Alam mo gaano kasakit 'yon? Diba? Kahit anong gawin mo, maghingi ka ng tawad social media, totally damaged na. Akala mo di legit yung pagsampa ng kaso? Legit yun. Buong Pilipinas sa harapin mo, kahit anong gawin mo. Naghanap kayo ng kakampi, tapos na. Wala ka ng mga kakampi na minamahal, nire-respeto. Mababait. Tapos na. Harapin mo na lang ang kaso mo. Ha, Eduardo, Manalo, mukhang pera ka talagang demonyo ka. Ilang bilyon ang binigay sa'yo? Tarantado ka. See? Napaka... Ang hirap magsalita. Diba? Kung ikaw tao, ako tao, nakarinig tao din naman. Nakakasakit ka ng damdamin. Tapos mamumundok ka bigla. Nandun ka ngayon sa bundok. Anong gagawin mo sa bundok? Magtatago? Saan ka ngayon tatago? Pag nalabasan ka ng warrant of arrest, sige nga. Sige, tuloy natin to. Para tuloy na kagating ka talaga ng pusa dyan. Ha? Okay na sana eh. Ang taas na ng respeto ko sa iyo eh. Ang ganda na ng ko sa Iglesia ni Cristo. Puro putang ina mo ka, Eduardo. Parang ayaw ko na balikan Ay nako. Manalo. Kiki ka ng ina mo. Ha? Anong pinag-usapan ninyo ni Marcoleta? Anong pinag-usapan ninyo ni Sara? Porket ba kaibigan, kakampi ng mga Duterte si Marcoleta? May napansin ako. Yung kanyang energy, yung mga unang video niya, kung paano niya alipustay ng pangalan ng namumuno, talagang antas ng energy. Pero dito, yung late niya na video, yung tipong naglalakas-lakasan na lang ng loob. Kasi ang layo na niya.
dun sa sa unang mga video niya, unang birada. Nagulat siguro siya, no? Na bigla nag-viral. O, tingnan mo, tuloy natin sa kabila. Private army. Saka nakakita ng isang tunay na reliyon na Parang nagkikwento na lang siya, no? Na walang kabuluhan. kumbaga halos lahat sa kanila o yung itong reliyon na to ay merong koneksyon sa lahat ng mga o gustong makikonek sa mga politiko, no? So ang dami po akong nalaman, marami po akong natuklasan tungkol po sa kahayupan. Kasi may mga ano po sa akin sabi pa nga sa akin, panoorin mo to, panoorin mo yan. Alam niyo yun, ang pinanood ko po yung mga issue ng Iglesia ni Manalo. Grabe. So, ang dami palang issue sa... Anong issue? Parang wala naman. Halata ko talaga siya na gumagawa na lang ng kwento. Okay naman kumita, di ba? Okay naman kumita sa YouTube. Sa magandang paraan. Pero ito... Ay nako, asong labrador. Sige, pagbigyan na natin. Tuloy, andito naman Sige, tuloy mo ng kasinungalingan mo. Iglesia ni Manalo. Kaya hindi mo talaga masasabi na Iglesia ni Cristo yun Kaya nga sabi ko, ang tinitira ko po dito ay Iglesia ni Manalo. Hindi po Iglesia ni Cristo. Oh, di ba? Inulit na naman niya. Naghanap ng kakampi. Wala na, totally damaged na. At sikat ka na. Nakuha mo ng atensyon ng buong Pilipinas na miyembro, malamang lahat kilala ka na. Palakpakan. Nakuha mo ng atensyon na lahat. Kaya nga ikaw na halos laman ng social media sa YouTube O, di ba? Tagumpay. Pero tingnan mo to. Ayan, tinulungan nyo si Marcoleta. Ang sabi nyo, walang pamumulitik ang halo. Pero pinagsalita nyo sa entablado, yung budlat na mukhang buteteng na pisat. Ang attorney, pag sabihin mo ng ganyan, hindi ka ba naman sa kalahating tanga din? Ha? Walang halong pamumulitika. Alam niyo mga kababayan, delikado po ang bansa natin. Dahil sa nakikita ko. Anong delikadong bansa? Bukas. Promise, mag-a-update ako kung saan na nakarating ang Iglesia ni Cristo. Baka may mga hindi pa totally wala pang idea kung saan na nakarating ang Iglesia ni Cristo. Bukas, magbibigay ako ng informasyon dito. Solid na informasyon. Totoo. May batayan ng Biblia, history, hindi kwento. Hindi katulad dito, puro na lang to kwento. As in, puro na lang talaga to kwento. Kapag ang mga membro ng Iglesia ni Cristo mayroong kapangyarihan sa ating bansa, sasakupin tayo ng Iglesia ni Cristo. Anong sasakupin? Nagpapasakop ang Iglesia ni Cristo sa Republika ng Pilipinas at sa mga namumuno sa pamahalaan. Puro ka rin fake news, no? Kawawa ang bansa natin pag nasakop tayo ng Iglesia ni Cristo o Iglesia ni Manalo. Ha? Ngayon, naghahanap ka ng kakampi? Ano Iglesia ni Cristo at Iglesia ni Manalo? Same? Ngayon, maghahanap ka ng kakampi ngayon? Kalas! Finish! Kasi pag sinabi po kasi Iglesia ni Cristo, alam niyo po kung ano po ba ang makikita natin sa Iglesia ni Cristo. Unang-una, mababait po yung mga yan. Ano daw? Palakpakan muna. Isa pang tunes. Sharing. Ano kapatid, isa ka ba doon sa mababait? Hindi po yan sanay magsalita ng kung ano-ano, magbanta, at hindi ginagamit yung kanilang impluensya para lamang sa sarili nilang kapakanan. At hindi nila itinutulak yung kanilang ang tunay na Iglesia ni Cristo. Sabi nga sa akin ng isang nakausap po, ang tunay na... Anong pangalan naman nun? Baka kwento na naman yan. Ano yan? Falling Angel? Sino? Pagbanggit ng pangalan
Iglesia ni Cristo, Brad, ay hindi sumasama sa politika. Dahil kung mababasa mo ang Biblia, ni minsan ay hindi sumama, hindi Napansin yung mata niya? Pag ganun-ganun, no? Diba? Nakakaawa na talaga siya, promise. nakisali si Cristo sa usapin pang politika. No? So, doon lalo nabuksan yung isip ko na nga, no? Nabuksan ba talaga? O puro pa rin kademonyohan yung laman ng utak na yan? Wala akong mababasa sa Biblia na yung isang iglesia ay nakikisawsaw sa usapin pampolitika. Diba? Hindi katulad ng iglesia ni Manalo. Sino ba yung iglesia ni Manalo? Saan yun? Parang ganun ang gusto mong... Saan? Total, wala namang iglesia ni Manalo. Yun yung tinitira niya. Pero iglesia ni Cristo Mabapait. Hugas kamay. Brad, total damage na. Finish, kalas. Hindi mo na mababawi yung nakasampa na kaso. Na talagang makikita nyo po, no? Kala mo kung sino na. No? At saka dahil nga sa mayaman sila, may impluwensya sila. So, 'di ba? Wala tayong magagawa, talagang ganoon. Pero isa lang po may papangako ko. Kahit anong mangyari, hindi po ako titigil. Hindi ko po di kami rin, hindi rin titigil dito. Pakalat ka ng fake news, kami rin mangangalap ng totoong mga nangyayari. Sige. Susuko ang mga Pilipino. Malala ito. Na umaasa po sa akin. Hindi umaasa? Bakit ako aasa sa iyo ko po isusuko ang mga kababayan natin na lagi pong nakasubaybay. Salamat po sa inyong pagsuporta, no? Salamat din po sa inyong mga panalangin dahil tulad nga ng sinabi ng ibang reliyon sa akin. Alam niyo ba, ito sabi po ng ibang reliyon sa akin. Ano namang relihiyon yan? Anong relihiyon? Hindi mo ka mabanggit kung relihiyon yan Na nakausap ko, mag-ingat ka dyan. Kasi talagang may mga killer, may mga mamamatay tao talaga yan na nandiyan dyan na inaalagaan at talagang mga tao ng iglesia ni Manalo. Noon see? Ang galing gumawa ng kwento, no? Noon pa yan. Kasi kaya sila nagiging maimpluwensya dahil nga sa ginagamitan nila ng dahas. Alam mo, natawa nga ako sabi sa akin alam mo ba kung bakit ganun ka ano yung mga yan? Kasi sanay na sila. Yun nga lang makipagdebate daw pag natatalo na yung mga ministro uutusan yung mga membro para awayin, bugbugin. So, excuse me po. Ang dami kong nalaman, dami kong natuklasan kasi ang dami pong, kaya nga ngayon lang ako nakapag-vlog naglasing ka daw, kaya ngayon ka lang nakapag-vlog. Inaway ka doon ng asawa mo. Kaya ka ngayon lang nakapag-vlog, nagpasuray-suray ka nga daw sa kalsada. Ngayon lang ako na nakapag kasi sa dami po na tumatawag, no? Sino naman tumatawag sa'yo? Sino? Marami ba talaga? Namundok ka na nga halata ka, nasa bundok ka na. So, alam nyo, sa totoo lang, nalulungkot din ako kasi kami rin nalulungkot din kasi malungkot ka na. Yung mga nakakonekta sa akin, nakaano sa akin, gusto pong ipitin ng iglesia ni Manalo. Gusto nilang ipitin. Tumawag po sa akin yung isa nating minsan na nating nakasama dito sa ating programa. Gusto nilang ipitin. Tinatakot po ng iglesia ni Manalo May text daw, may nagchat-chat daw na ganito para hindi ka madamay. Aba. Mema. Gusto nilang idamay yung walang kamalay-malay, yung walang kaalam-alam. Gusto nilang yan. Tingnan nyo ganun kabalasubas ang iglesia ni Manalo. Ganun kademonyo, ganun kadyablo ang iglesia ni Manalo. Tapos nagagalit sila. Halata naman sa galawan nyo pa lang Pero alam nyo, bilib ako sa iglesia ni Manalo
Pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo ha. Medyo maingay. Pero alam nyo, bilib ako kay sa iglesia ni Manalo. Abay, biro mo ha. Gagamitin pa yung korte. Nag-file na daw sila sa DOJ. Tama. Oo, tama. Nakapag-file na. Hindi yun fake news. Nakapag-file na po talaga. Kaya kailangan mo harapin yun. At tama yan. Maghanap ka ng kakampi mo na iglesia ni Cristo na mababait. Mababait daw? Hindi pala iglesia ni Cristo yan. Ngayon ko lang napatunayan lalo na mali yung sinabi sa akin ng kaibigan ko, ministro. Sabi niya iglesia daw ni Cristo. Pero hindi na. Mas naniniwala na ako ngayon na iglesia sila ni Manalo. Ha? Iglesia sila ng demonyo. Ha? Sabi niyo peace rally. Peace rally. Di ba galit na galit siya? Pero dun sa huling video niya, malamya na. Kaya ko yan pinagganyan kasi nagko-contradict na yung sinasabi niya. Yung tipong buwelta na, parang nanghina ng tawad. Halata na yung banat niya. Buti pa tuloy natin to. Ba yun? Hindi nyo pinagkasundo yung mga tao, kundi hinayaan nyo pa lalong manira si Marcoleta sa side ng mga Marcos at ng mga mambabatas. Sinong ginagago ninyo? Ha? Tanong ko sa iyo, Eduardo Manalo. Kung makapagano sa tagapamahala, parang lang, no? Di ba? So, mabuti pa. Tapusin na natin ito. Di ba? Wala naman, puro na lang ito fake news talaga ng taong ito. Wala na. As in, ewan, kung makatakas mo ito sa kaso na kaabang sa kanya, paano yung bugso ng damdamin? Brad? Nag-file sila sa DOJ kasi minura ko daw yung pamunuan nila, yung leader nila. Hindi ba? Hindi ba minura? Aba, matindi tong iglesia ni Manalo. Buti pa kayo, nag-react kayo nung minura ko ang leader ninyo. Pero nung minura ni Duterte, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na sinasabi yung Diyos nyo, anong ginawa ninyo? Tamemi kayo, tulala kayo. O baka... Sino ba minura ng Duterte? Yung Diyos ng Katoliko o Diyos ng Iglesia ni Cristo? Magkaiba yun, Brad. Buhay ang Diyos ng Iglesia ni Cristo. Ayan, no? Diba? Kaya ko kasi nasabi, buhay ang Diyos ng Iglesia ni Cristo. Nasa Iglesia ni Cristo ang buhay na Diyos. Hindi yung minura ni Duterte. Hindi yung nandun nakasabit. Ayoko na magbanggit kung nakasabit. Magkaiba yun, Brad. Naman ang iglesia ni Manalo ay takot kay Duterte. Kaya nagbulag-bulagan na lang sila. O baka naman hindi kayo inutusan kaya hindi kayo pumalag kahit galit kayo sa sinabi ni Duterte. Ito lang. Sino nag-utos? Iglesia ni Cristo ba nagpapautos? Iglesia ni Cristo ba nadidiktahan? Walang ganun, Brad. Iglesia ni Cristo sumusod sa namumuno. Hindi kung sino-sinong Poncio Pilato nag-uutos. Ang tanong ko sa inyo, simple lang. Bakit nung minura ni Duterte ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Baka yung minura yung Diyos mo. Yung nakasabit sa dingding. Peace. Hindi kayo ganun ka-agresibo. Hindi kayo ganun kagalit. Sige nga, so lumalabas lang na mas malaki at mas mataas at mas mahalaga sa inyo yung leader ninyo kaysa sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na sinasabi yung sinasamba nyo. Tama? So malaking katangahan, malaking kabubuhan. Napaka-estupido. Kaya nga sabi ko, minsan natanong ko rin kagabi, sabi ko bakit po ba ganun kadami yung iglesia ni Manalo? Isa po ang sinabi sa akin nung kausap ko kagabi na ministro. May kausap siya kagabi na ministro. Fake Diyos na naman ito.
siguro mas mabuti pa, ewan. Napakalinaw po kasi mga kapatid, mga kababayan, na ang taong ito ay gumagawa na lang ng kwento o mema. Siguro mas maganda pag nag-vlog ito, di na natin suportahan. Puro na lang puro na lang kasinungalingan ang kanyang ginagawa. Pero katulad ng nasabi ko nung nakaraan na hindi na ako magbo-vlog tungkol sa taong ito. Siguro every time na mag-upload siya ng video, di ba? Naging viral ka na eh. 'Di ba? Naging viral ka na eh. So harapin mo na lang ang reklamo na nakasampa na sa iyo at sasampa pa. 'Di ba? Naghahanap ka ng kakampi na 'di ba? Wala na. Finish na. Magtago ka na lang kaya diyan. Ewan, taong ka. Na baptist na ngayon. Pero dati daw siyang iglesia ni Manalo. Kaya siya umalis dahil marami siyang natuklasan na maling aral, no? So sabi niya, kaya dumadami yan kasi unang-una, tulad ng sinabi ko, gagamitin nila yung impluwensya. Aakitin nila yung isang tao na pag naging iglesia ni Kristo ka, walang mangyayari sa'yo. Pag iglesia ni Kristo ka, maraming tutulong sa'yo. Eto, may judge kami, may attorney kami, may ganito, may ganyan. So, siyempre, yung mga tao, gusto nilang ma-impluwensya din sila, maano din sila. Ayun, pumasok sa pagiging iglesia ni Manalo. Ayun, bali putulin na po natin dyan itong kalukuhan ng asong labrador na to. Alam nyo po, dahil sa taong ito, malamang maraming mga nagbablog na nakakarami ng watch hour, nakakarami ng subscriber dahil sa taong ito, nakilala ng tuluyan yung Iglesia ni Cristo at yung iba nagsusuri na. Nagsusuri na sila ng paano maging tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dahil sa taong ito, mas maraming namulat ang kaisipan. Ano kaya kung magsuri na lang ako sa loob ng Iglesia ni Cristo? Diba? Sasabihin ko po sa inyo, lahat ng sinasabi niya puro gawa-gawa lang. Malinaw yun. Kasi gawa-gawa lang niya lahat. May masabi lang. Gusto lang niya makuha gusto lang niya sumikat. Yun ang ibig kong sabihin. So nagulat siya na nang tinapik niya ang Iglesia ni Cristo at hinalipusta niya yung pangalan tagapamahalang pangkalahatan, malamang siya rin mismo hindi rin niya sukat akalain na puputaktihin siya. Kaya ngayon siguro mas maganda magsuri po tayo sa tunay na iglesia. Bakit piniklaim ng Iglesia ni Cristo na ang Iglesia ni Cristo ay may tunay na Diyos? Diyos na buhay. Bakit doon sa iba hindi sinasabi yun? Kasi lahat po ng sinasampalatayan sa loob ng Iglesia ni Cristo ay nakasulat sa Biblia. Wala pong gawa na aral ng tao. So pamagitan po ng programa na ito, ako po ay nag-aanyaya sa inyo na magsiyasat po tayo kung ano ang doktrina na sinasampalatayan ng Iglesia ni Cristo. Kaya ko ito nasasabi kasi may mga fake news na naman dyan na naghihirap na raw ang Iglesia ni Cristo sa pagsamba,
puro abuloy na lang ang topic. Kahit kailan hindi po maghihirap ang Iglesia ni Cristo sa kabuuan. Kahit kailan hindi po maghihirap ang Iglesia ni Cristo. Fake news yun. Puro fake news. At pag sumamba ka sa Iglesia ni Cristo, alam mo ba? Akala mo, kaanib ka na pag sumamba ka? Hindi po. Idadaan ka sa tamang proseso. Kaya hindi mapapabagsak ang Iglesia ni Cristo hanggat hindi po natitinag ang doktrina sinasampalatayan ng Iglesia ni Cristo. Mark my word, matatag po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Napakahirap umanib sa Iglesia. Aabutin ka na 6 to 8 months bago ka maging tunay na kaanib. Kaya kung hindi ka tunay, hindi ka makakapasok. Pero kung tunay ka, tunay, talagang tinatawag ka, ang dali lang po. So muli, hanggang dito lang tayo. Magpapaalam na po ako sa inyo. At medyo seryoso po ang ating vlog ngayon. Kasi itong asong labrador na to, ay nakita ko po sa kanyang muka, sa kanyang reaksyon, nagpapanggap na lang na matapang. Nagpapanggap na lang na malakas. Katulad ng sabi ko kanina, kung mahina ka, magpanggap ka na lang na malakas ka. Di ba? At kung malakas ka naman, magpanggap ka na mahina ka. Muli, magpapaalam na po ang iyong lingkod. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, palambing naman. Pa-subscribe na, pahit na rin ang notification bell. Bye-bye!